sinabi ni Vladimir Putin na hindi maaapektuhan ang ekonomiya ng Russia ng mga bagong parusang ipinataw ni Donald Trump laban sa sektor ng langis at gas ng Federasyong Ruso. Kasabay nito, hindi malamang dahilan, agad lumipad sa Washington ang espesyal na kinatawan ng presidente ng Russia na si Kirill Dmitriev para makipag-usap at hilinging paluwagin ang mga parusa. Hindi inihayag sa publiko ang pagbisita, ngunit alam na ngayon na makikipagkita si Dmitriev kay Steve Witkoff. At ayon sa mga source, humihiling si Dmitriev sa administrasyon ni Trump na bahagyang umatras pagdating sa usapin ng mga parusa na, gaya ng natatandaan ninyo, parang wala lang sa Russia. Mahalagang banggitin na ang administrasyon ng United States ay unang nagpatupad ng malalaking parusa laban sa Russia mula nang maupo si Donald Trump noong Enero kaugnay ng digmaan sa Ukraine. At mukhang talagang napasama si Putin dahil ayon sa mga ulat, nagpasya si Trump na higpitan pa ang mga parusa laban sa Russia. Matapos ang pag-atake sa kindergarten sa Kharkiv, ang pambobomba na ito ang naging turning point para sa kanya, kaya nagpasya siyang maging mas mahigpit kay Putin. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Kasabay ng bagong parusa sa Russia, opisyal na makikipagpulong si Trump kay Xi Jinping at biglang nagbawas ang China ng pagbili ng langis mula Russia. Oo, pati ang China. Ako si Alexi Pechi, Oktubre 24, talakayin natin ito ng sabay-sabay. Bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang pangalan sa link sa video description. Doon din namin agad inilalathala ang mga bagong balita. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube ng pinansyal, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription gamit ang sponsorship sa YouTube. Lahat ng link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Salamat. Naniniwala si Vladimir Putin, diktador ng Russia, na hindi malaki ang epekto ng bagong parusa ng Estados Unidos sa ekonomiya ng Russia. Oh, sa madaling salita, iyon ang sinabi niya at narito ang kanyang pahayag. Oo, seryoso ang mga parusa at malinaw ito at may epekto. Pero sa totoo lang, hindi ito gaanong makakaapekto sa ating ekonomiya. Masasamang maaapektuhan ng United States sanctions ang relasyon ng Russia at Amerika. Isa itong hindi magiliw na kilos at pagtatangkang magpataw ng presyon sa Russia. Walang bansang may dignidad o mamamayang may respeto sa sarili ang nagpapasya ng kahit ano sa ilalim ng presyon. Talagang nagbigay ng ironikong reaksyon si Donald Trump sa sinabi ni Putin. Ayon kay Trump, malalaman sa 6 na buwan kung may epekto sa Russia ang mga parusa ng Estados Unidos. Nang tanungin kung mali si Vladimir Putin sa pagsasabing hindi apektado ang Russia ng parusa ng Estados Unidos at walang seryosong epekto sa ekonomiya, sagot ni Trump, masaya ako na ganoon ang iniisip niya. Maganda yan, ipapabatid ko sa inyo ang tungkol dito pagkatapos ng 6 na buwan. Tingnan natin kung paano mangyayari ang lahat. Nakakatawa nga na si Putin, halimbawa, ay nagsasabing wala itong magiging epekto sa kalagayang pang-ekonomiya ng mga Ruso. Paalala, simula Enero 1, malaki ang taas ng buwis. Pero mula kay Putin, siyempre, may mga katawa-tawang pagtatangka pa rin siyang magbanta ng kung ano-anong hindi kapani-paniwalang sagot sa mga pag-atake ng Tomahawk sa Russia. Sinabi ni Putin na hindi kinansela ng mga Amerikano ang pagkikita nila ni Trump sa Budapest. Kundi dahil walang paghahanda, hindi talaga sila maaaring magkita. Ganoon talaga ang plano, kayo lang ang hindi nakaintindi. Siguro nagkamali si Trump sa pagsabing siya ang nagkansela ng pagkikita. Sabi nila, walang silbi ang mga parusa at hindi natatakot ang Russia. At siguro, kung talagang pipilitin, sa teorya, pwede mo sanang paniwalaan yon, kung hindi lang dahil sa isang bagay. Kakapasok lang ng mga parusa ng United States kagabi, Oktubre 23. Ngayong Oktubre 24 dumating sa Washington si Kirill Dmitriev, espesyal na kinatawan ng presidente ng Russia, nakasali sa negosasyon ng Russia at Amerika, at naghihintay ngayon sa labas ng opisina ni Witkoff para sa pagpupulong. Maya-maya, nalaman niyang sinabihan siya, "Pakinggan mo Dmitriev, hindi ka pala sa Washington kundi sa Miami." Nagmadali siyang pumunta sa Miami dahil doon gaganapin ang pagpupulong. Nakakatuwa na hindi inanunsyo sa publiko ang pagbisita ni Dmitriev sa Amerika at malinaw ang dahilan.
Medyo kakaiba. Habang sinasabi ni Diktador Putin na walang saysay ang mga parusa, mahirap namang aminin sa publiko na ang kanyang kinatawan ay pumunta sa Washington para magmakaawa na bawasan ito. Sa pinakamababa, medyo kakaiba talaga. Tungkol sa biyahe ni Dmitriev na kilala sa pagpuri sa mga pulisya ni Donald Trump sa social media, nalaman ito isang araw matapos magpatupad ang United States ng unang malalaking parusa laban sa Russia mula nang maupo si Trump dahil sa digmaan laban sa Ukraine. Alam na ngayon na balak ni Dmitriev na magsagawa ng opisyal na pag-uusap kasama ang mga kinatawan ng administrasyon ng United States particular. May nakatakdang pagpupulong si Dmitriev kay Steve Witkoff, kinatawan ni Trump. Tatalakayin nila ang relasyon ng Estados Unidos at Russia ayon sa opisyal na pahayag. At dito, magbibigay ako ng kaunting paliwanag. Bukod sa parusa, may isa pang problema si Putin. Ang mga Tomahawk na missile. Naririnig ko ang inyong pagdududa, pero huwag kayong magmadali sa paghusga. Ipaliwanag ko muna. Sinabi ngayon ni Volodymyr Zelensky na posibleng makuha pa ng Ukraine ang mga long-range Tomahawk missile. Ibinahagi ni Zelensky ang mga pangunahing resulta ng pagpupulong nila ni Pangulong Donald Trump noong nakaraang linggo. Tungkol ito sa bagong parusa sa enerhiya ng Russia at paglilipat ng pagpupulong ng lider ng Amerika sa diktador ng Russia sa Budapest na walang Ukraine. Narito ang sinabi ni Zelensky, "Wala pa tayong Tomahawk. Makikita natin. Bawat araw ay may dala. Hindi ko alam, baka bukas ay mayroon na tayong Tomahawk." At agad pagkatapos nito, nagpasya si Putin na mag-react at nagsimulang sumigaw na siguradong gaganti siya kung tatamaan ng Tomahawk ang Russia. Sabi niya, kung gagamitin ang sandatang ito sa teritoryo ng Russia, magiging seryoso kung hindi man nakakagulat ang aming sagot. Pag-isipan nila yan. Pero balik tayo sa mga parusa. Noong nakaraang linggo, nagparusa ang Estados Unidos sa mga Russian oil company na Rosneft at Lukoil at kinansela ni Pangulong Trump ang pagpupulong niya kay Vladimir Putin sa Budapest. Bagamat binatikos ng mga kinatawan ng Russia tulad ni Putin ang mga desisyon, sinabi rin nilang posible pa ring magkaroon ng pagpupulong at dapat ipagpatuloy ang dialogo sa Estados Unidos. Sa kabuuan, halata ang takot ng mga Ruso. Si Putin ay naging medyo mahinahon sa komento niya sa mga parusa. Sa tingin mo ba maaaring tumanggi si Putin sa pakikipag-usap sa Estados Unidos ng Amerika? Parang, kung ganyan ang parusa, wala nang pag-uusap. Hindi. Si Putin parang bata. Sagot lang ng kasabihan. Sinusuportahan namin ang pagpapatuloy ng dialogo. Yung sagot na yon, naalala ko yung sagot ng mga Europeo noong nakaraan na sinasabi nilang nag-aalala kami at handa kaming makipag-usap. At iba pa. Ngayon, tila kabaliktaran na ang sitwasyon. Sige, baka si Putin ay nagbanta ng kung anong sagot sa Estados Unidos ng Amerika tungkol sa mga parusa. Kayo nagparusa sa amin, kami babawi rin. Pero wala ring nangyari. Nag-lecture si Putin kung paano nila sinaktan ang sarili nila. At dahil wala nang langis mula Russia, sobrang tataas ang presyo ng gasolina sa Amerika. Pero sa totoo lang, hindi naman sinagot ni Putin kung paano nga ba konektado yon. Ilang beses sinabi ni Putin na kahit nakakasama ang mga parusa, hindi naman daw ito nagdudulot ng malaking pinsala. Inulit pa niyang mararanasan ng Estados Unidos ang problema sa presyo ng gasolina. Sa totoo lang, kitang-kita naman kung sino ang may problema sa gasolina, pero hindi iyon ang mahalaga. Alam ni Putin na masakit ang epekto ng mga parusa. Malinaw niya itong naiintindihan. Bakit ganoon? Ang totoo niyan, itinigil ng malalaking kumpanyang pag-aari ng Estado ng China ang pagbili ng langis mula Rusya dahil sa bagong parusa ng Amerika. Ayaw lang talagang mag-risk ng mga Chino dahil sa mga Ruso. Ang tinutukoy ay ang mga kumpanyang PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation at Jinhua Oil. Sa ngayon, sa maikling panahon, lahat ng kumpanyang ito ay magpapigil muna sa pagbili ng langis ng Russia na dinadala sa pamamagitan ng dagat. Paano naman pagkatapos nun? Paalala, sa Oktubre 30 opisyal na magkikita si Trump at Xi Jinping para talakayin ang suporta ng China sa Russia sa digmaan sa Ukraine. Dagdag pa, halos itinigil na ng India ang pagbili ng langis sa Russia dahil sa parusa ng Estados Unidos. Malapit nang tumigil ang pag-export ng langis ng Russia sa India matapos magparusa ang Estados Unidos sa Rosneft at Lukoil, ayon sa mga source ng Bloomberg sa mga oil processing company sa India. Iniulat na sinabi ng mga top manager ng pinakamalalaking kumpanya ng pagpoproseso na dahil sa mga parusa, halos imposible nang makipagtransaksyon sa mga supplier mula Russia.
Kaya lahat ng operasyon sa mga kumpanyang ito ay kailangang itigil bago ang Nobyembre 21. Mas detalyado kong ipapaliwanag ito sa Nobyembre 21 kung bakit hanggang sa petsang iyon. Kung sa madaling sabi, ito ang deadline ni Donald Trump. Ang Rusya ang pangunahing tagapagtustos ng langis sa India nitong 3 taon na may halos 40% ng inaangkat nila. At ngayon, mapipilitan ang mga Indian na refinery na agarang bumalik sa pagbili mula sa mga bansa sa gitnang silangan. Sa madaling sabi, hindi epektibo ang mga parusa kaya lumipad si Dmitriev, sugo ni Putin, sa Washington para humingi ng kaluwagan. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.